Hello po, magandang buhay mga kalutong bahay. Ito na naman po ako. Ngayon po ay magluluto naman tayo ng kasaba cheese turon. Ang kasaba pong ito ay tira po namin ng isang araw. So naisip ko po na gawin na lang po siyang turon. So napakasimple lang po ng recipe na ito. So ang kailangan po natin ay dudurugin po natin ang kamoting kahoy. Yan po yung nilaga po namin. So 350 grams po siya. Hindi po natin kailangan i-perfect ang pagdurog ng kamoting kahoy. Basta madurog lang po siya, okay na po. And then, ang gagawin po natin, pagkadurog po niya, isasalin po natin siya sa isang mixing bowl. Kasi po ay lalagyan po natin ng iba pang ingredients. So pagkasalin po natin, maglalagay po tayo ng 2 kutsarang asukal. Pwede rin pong gumamit ng wash na sugar. So ayan po, and then isusunod po natin ang isang pirasong itlog. And then after po nyan, ilalagay na po natin ang cheese. 1/3 cup po na cheese. And then lagyan po natin ng konting vanilla, 1 teaspoon po. And then hahaluin po natin siyang maigi. Okay, so pagkahalo po niya, ang gagawin po naman natin ay magbabalot na po tayo. So kailangan po natin ng lumpia wrapper. And then gumawa din po pala ako dyan ng flour paste. Ang flour paste po ay kailangan po natin ng 1 kutsarang harina and then 1 kutsarang tubig din po. Hahaluin lamang pong maigi. And then ayan po, nag-i-start na po akong magbalot. Ayan, kahit din po sa pagbabalot ng ating turon, hindi naman po kailangan i-perfect. Basta mabalot lang po siya ng maayos, okay na po yun. Okay, ayan po. Napakasimple lang pong gawin ang recipe na ito at napakasimple lang din po ng mga ingredients. O, di po ba? And then, meron pa po kayong masarap na merienda. And then after po nyan, ipiprito na po natin siya. Kailangan po ay mainit po ang mantika at ang apoy po ay hindi naman po gaanong kalakasan. Ayan, itsura pa lang sarap ng kainin. So ayan po, hinahango ko na po siya and then after po nyan, binalik ko po sa kawali ang ibang piraso po. Kasi po, naglagay po ako ng brown sugar. Ayan, nag-sprinkle po ako ng brown sugar para po kumapit po siya. Pag nag-caramelize na po yung brown sugar, kakapit po siya sa turon. Ayan, kahit konti lang po okay na. And then optional lang po yan. Pwede rin po hindi lagyan. Pag na-try nyo pong gawin ang recipe na ito, napakasarap po. Tapos papartneran nyo po na isang mainit na tsaa or pwede rin pong gulaman. So ayan na po, nilagyan ko din po siya ng sesame seeds para po magmukha siyang appetizing. So ayan po, sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe. And then yung mga hindi pa po nagsusubscribe, pasubscribe naman po ulit. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang buhay po ulit and then God bless po sa ating lahat.